Etong si Kulaong, alam niyo po, sinuporta ko to dati kasi kala ko nga tunay na Marcos. Kasi ang nanay ko, loyalista. Hindi siya matatawag ang nanay ko na yung loyalista na tawag dito, yung talagang loyalistang loyalista. Kasi ang nanay ko hindi naman nagpupunta sa mga event ng loyalista. Hindi naman nagpupunta ang nanay ko sa mga event ni Madam Imelda Marcos. Pero ang nanay ko, sumusuporta siya sa mga Marcos. Kaya, kumbaga, parang realista na rin ang nanay ko. Ngayon, ang nanay ko maraming kwento yan ng mga kabutihan ng mga Marcos. Katulad nung dati, nung nagsayaw sila sa RPN 9. Nagsayaw nanay ko dyan. Bata pa siya, siguro mga 7 years old. Nagdance sila dyan ng tinikling. Saka yung itik-itik. Ayan, yung itik-itik, parang ganon. Nagsayaw sila dyan sa RPN 9. Ngayon, ang nanay ko po, kinukwento sa akin, nag-aaral sila, papasok sila ng school, okay lang kahit walang baon. Dati daw, ang baon nila, 5. Apat silang magkakapatid. Ang baon nila, 5. Hati-hati sila dun sa 5. Ngayon, pag pumasok daw sila sa school, pagdating doon ng kainan na, recess na, merong Nutriban, merong mga yung chocolate, para chocolate. Nakalimutan ko na tawag doon eh. Yung Magnolia na nasa babasaging bote. Di ba ang sarap noon? Kaya putya, sabi ko na yung galing pala talaga ng mga Marcos noon. Tapos kinukwento niya yung nuclear power plant sa sa Bataan, mga ganyan yung mga kinukwento ng nanay ko, yung etong NLEX, SLEX, pinagawa. Oy, go, 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 bagong Pilipinas. Salamat po sa inyong pag-join sa aking membership. Salamat, thank you po. Yun yung mga kinukwento ng nanay ko. Kaya ako, kumbaga, parang sa isip ko, ako'y nagkaroon ng muwang sa usaping pamilya Marcos. Ngayon, syempre, nung nakita ko si Kulaong, lumabas from kanyang bahay at pinapakita niya yung kanyang mansion kuno, pero kay Bernard Chong yon yung mansion na yon, pati mga sasakyan. Talagang sabi ko, Marcos, Francis Leo Marcos, uy, anyaman nito. Tapos pumunta ng Legrand. Pumunta sa kanyang penthouse. Sabi niya kanya yon, pero hindi po kanya yon. Hindi po kanya yon. Ngayon, nung pinakita niya yung penthouse niya, may mga painting sa gold, painting sa gold mismo ng dating First Lady. O ba, sabi ko, Marcos talaga to, ang galing, meron siyang ganyan. Naniwala ako na Marcos, pati mga painting pa na ibang mga painting ni Imelda Marcos, meron siya. Di syempre, ako po talagang humanga kasi tumutulong eh. Totoo naman yon nung time na yon. Tumutulong siya. Pero yung sinasabi niya, meron kaming dalang 3,000 food packs. 50 lang yon. Hindi po talaga 3,000. Yung sinasabi niya, mamimigay tayo ng 1,000 sako ng bigas. 80 lang yun. Ganyan po ang style ni Kulaong. Pag manghihingi sa amin, sa tawagan sa amin ng group call namin ng mga Kulaong Nation noon, kami nila Kuya Nasukir, kami nila Ate Kikuchan, kami ng mga 14 vloggers, at lagi niyang sasabihin, mamimigay tayo ng 1,000 sako ng bigas. Pero ang totoo, 80, 100 lang yun. Yung sabi niya, mamimigay tayo ng 200 box ng sardinas, 200 box ng noodles. Tigli-5 box lang yun. Hindi po totoo ang kanyang mga sinasabi na pagtulong na noong time na yon. At Kuya Philip, ayan, shoutout po. Yan po yung kumbaga naging ko kay Kulaong, yung pagtulong niya. Doon talaga ako naantig. Yung pag-iyak-iyak niya, Yorme, bibigyan kita ng 1 truck ng bigas. Sabi niya gano'n. Totoo naman, nagbigay siya ng 1 truck ng bigas kay Yorme. Pero ilang araw niyang pinakiusap yan sa mga taong kukunan niya ng pera
para makabili lang ng ganong karaming bigas. Isa na dyan si Inay Mary Ann. Ha? At yun nga, si Bernard Chong, nahingan niya rin ng pera para sa kanyang kunwari humanitarian. Ngayon, habang ito'y pinapanood ko kanina, kasi syempre, ang dami kong video na nakita noon hindi ko ito inilabas noon. Ngayon ko lang ito na-play dito sa aking channel. Etong video na to mismo. Ngayon, eto po. Pakinggan natin ang video na ito ni Kulaong. I know what happened. I know what happened to Lisa. I know, but I was cheap. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako Ni Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Oo, sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, ano? Kita nyo si First Lady, hindi po makapaniwala. Ulit natin. Makikita nyo yung reaction ng muka ni First Lady Imelda Marcos. Hindi siya makapaniwala sa kwento ni Kulaong. Lisa Marcos mangungutang ng 40 million ay Kulaong. Diba? Ito play ulit natin. I know what happened. I know what happened to Lisa. I know, but I was cheap. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako Ni Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Oo, sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, ano? Kita niyo yung mukha. Kita niyo yung mukha ni First Lady. Ayan hindi makapaniwala Hindi makapaniwala si Madam Imelda Marcos. Ayan kita niyo. Parang napaganon. Kasi napakahirap paniwalaan na ang isang Lisa Marcos mangungutang. Kita niyo mukha ni Madam Imelda Marcos. Hindi makapaniwala talaga. Inaway pa daw siya ni First Lady. Kaya talagang alam nyo, sabi ko, sana etong mga tao na nine-name drop ni Kulaong ay anuhin siya, kastiguhin siya. Carling 1969, ginamit lang si First Lady. Tama po. Alexander Ballesteros, ayan, J, shout out. Imagine niyo po, First Lady to. Anak niya ang ating Pangulo ngayon. Pero kung tarantaduhin ni Kulaong, si First Lady Lisa Marcos, ganun-ganun na lang. Sa harapan ng biyenan. Kaya kita nyo, talagang nasimangot si First Lady. Bakit? Hindi siya makapaniwala. Lisa Marcos, asawa ni Bongbong Marcos na merong 300 million na salin. Mangungutang sa isang Kulaong. Alam niyo, walang problema kung totoo yun Diba? Walang problema kung totoo talaga na pamilya Marcos si Kulaong. Kung talagang nakikita natin sa mga event ni First Lady, nandyan si Kulaong. Sa mga event ni BBM, nandyan si Kulaong. Baka maniwala pa tayo. Meron talagang utang na 40 million. Etong si First Lady Lisa Marcos kay Kulaong. Pero alam natin, hindi ganyan ang ating First Lady. At alam natin, ang ating First Lady, abogada yan. At ang ating First Lady, kahit papaano, nakapagmana naman yan sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga lolo, ng kayamanan. Araneta yan. Para sapat naging kamag-anak niya ang may-ari ng Araneta Coliseum. Para sapat naging kamag-anak niya si Marojas.
pinsan ni Marojas yan. Eh di kesa mangutang ako sa isang kulaong, mangungutang na lang ako kay Marojas. Diba? Bakit sa isang kulaong pa ako mangungutang? Kaya nga po kita nyo, nakunot talaga ang noo ng ating, ayan o, parang di ba kapaniwala si, si First Lady, ha? Ha? Nangutang sa'yo. Kulang na lang sa, ha? Nangutang sa'yo si Lisa. Napakalaking katarantaduhan po nito. Buti na lang talaga. At may nakapag-video nito, may nakapag-upload nito, at meron pong mga tao na etong si Kulaong ay na-video po ang kanyang mga katarantaduhan. Hindi ko po kilala yung Abel, hindi ko po kilala yun. Hindi ko po kilala yun eh. Diba? Grabe naman to. Oh. Tech Grid, billionaire na sila ngayon, boss. Hindi matagal naman ang yung kasi ang asset ni asset ni PBBM, more on na properties, hindi pera. Kitang-kita kasi Kulaong kapag siya ay nag-iisip ng kwento ng kasinungalingan, yung mga mata niya ay biglang tumitingin pa itaas. May mga interview nga sa radyo kay PBBM na di daw niya kilala si Kulaong. Tama po. Hindi po talaga. Si Kulaong, di ba kunwari magkukwento? Kunwari lang, ako si Kulaong. Titingin ako sa inyo, magkukwento ako, kunwari ako si Kulaong. Kunwari nakasalamin pa. Ayan, nakasalamin pa. Kunwari ako si Kulaong. May magtatanong kunwari. Sir FLM, kaano-ano niyo po si Bongbong Marcos? Yan ang tatanong sa kanya. Ano sasabihin ni Kulaong? Tanungin mo si Bongbong. Sila ang tanungin mo kung ano ko sila. Kung ano sabihin nila. Yun ang totoo. Tapos, sir, kaibigan nyo daw po ang mga arse. Kasi ganito yan. Magkababata kami. At, best friend talaga. At, di ba? Ganyan po galawan ni Kulaong eh. Diba? Talagang nananaginip ng gising si Kulaong, sa totoo lang. Biruin mo, First Lady Imelda Marcos, sasabihan mo ng ganyan, harap-harapan ng utang sa'yo si Lisa Marcos ng 40 million? Naku talaga. Pag wala nang mautot sa'yo, masama ka na. Kaya nga sabi ko, uulitin ko, Casper. Casper, si Dong Batalan, lumayo na dyan. Ingat ka. Ganyan magmanipula ang mga manloloko at manggagancho, magaling gumawa ng kwento at magpaikot ng tao gaya ni Kulaong. Kaya po i-upload ko po ito ng bukod. Itong video na to, i-upload ko bukas. Ano na pala ngayon? November 21 na pala ngayon. I-upload ko po mamaya. I-share nyo. I-share nyo po sa ating mga kababayan para makarating ito sa ating First Lady, para makarating ito sa mga nasa gobyerno ngayon, makarating kila PBBM, makarating sa kung sino man ang mga dapat na makapanood nitong video na ito. I-share nyo po. Sa NBI, sa CICC, sa PCO, sa lahat. Kasi wala akong contact diyan sa First Family Baka pwede po i-share nyo tong video na to para mapanood nila, makarating sa kanila. Na sinasabi po nitong si Kulaong na si First Lady Lisa Araneta Marcos ay nangungutang ng 40 million kay Norman Mangusin sa harapan mismo ng dating First Lady Imelda Marcos. Diba? Kaya po talagang ito, isang malaking katarantaduhan po talaga itong na ito.
Etong ginagawa ni Kulaong na ito, samahan niyo po kami kasi alam niyo po, yung sabi nga ni MG, hindi niya daw po ito kayang tapusin mag-isa. Hindi niya ito kayang pabagsakin mag-isa. Bakit? Kasi nga po, ito pong si Kulaong, malalim na yung ugat nito sa SOCMED. At yung sungay nito, kaya nang ipalibot sa buong mundo yung sungay nito, sa haba ng sungay nito. Kaya po kung kaya nyo po na i-share ito sa ating mga kababayan, paki-share nyo na lang po para po maano natin to, maipakalat po natin at masabi po natin sa ating mga kababayan, mag-ingat, huwag paniwalaan itong tao na ito, huwag tong suportahan kasi nga po alam naman natin kung gaano po ito ka demonyo. 'Di ba? Yun po yung kumbaga samahan niyo po kami para marami po tayo mga kababayan na mailigtas dito po sa napakalaking mga kasinungalingan ni Kulaong. Ginagamit ang mga kilalang tao, ginagamit ang mga sikat na personalidad para po pagmukhain niya na siya'y legit na Marcos, mayaman talagang tao at talagang tumutulong. Iano niyo po sana to, paratingin niyo po sa ating mga kababayan. Ipakalat po natin to yung video ko para kay Angel Locsin at yung pong para kay Neil Arce. Iano niyo po ito, i-share niyo po. Maraming salamat po sa mga mag-share. Carling 1969. Ayan, salamat po Carling 1969 sa pag-join sa ating membership. Ayan, boss, kinontak na si MG ng media. Excited na kaming mapanood. Wow, ayos yan, ayos yan. Raymart, Jos Jose Ang. Ayan, Boss Mac, new viewer here. Salamat po, salamat po. Sa mga kahombre natin dyan, maraming salamat po sa inyong pagpunta rito sa akin live. So ngayon, punta naman tayo. Medyo mahaba-haba po itong ating live na ito. Punta naman po tayo dito sa isa pa nating topic.